a beautiful and timeless love story. The love of Danilo and Ruth. After 45 years of marriage, they are here today to renew the vows they have made to each other. A reaffirmation of their commitment, love, and partnership. Let us all share in this joyful moment as we celebrate the enduring bond that these two share. Today is not just about looking back at all the memories they made, but also about looking forward to the many more beautiful years that lie ahead for them. And now, the moment we've been waiting for. Let us welcome Danilo Ibanez. And now all the family. Ibanez, Brother Ryan's family. Yes. Let us clap our hands for them. And now, the arrival of beautiful bride with her daughter Rhea. Let us clap our hands. Ruth Ibanez. Yes. Yan. And now, calling Pastor Jojo to officiate this celebration. You can come over with me. You can come now here. Come closer. You can sit down. Yeah. You can sit down there. Medyo mahal. Ay, maalon. You can sit here. You can sit here. Kamusta po? Ano po yung feelings na you're so happy? Amen? Tagal niyo na sa iyo mga dream. Dream yan. It's your dream to do this blessing ng inyong marriage. May barbecue tayo. Yay! Okay. So let's start our ceremony. Yes. Handa na ba ang lahat? So I'll do it in Tagalog, ha? Sorry kids. Hindi ko maintindihan. Amen. Ready na? Ready na kayo to witness this wonderful, renewal ng vow ni Nilo and Nanay Ruth. So, mga minamahal na pamilya at mga kaibigan at mga kamag-anakan, tayo ngayon ay nag-ipon, nag-gather today, amen, to witness this renewal of marriage and vows na tatawagin kong Thanksgiving for marriage. Yeah, Thanksgiving ni Danilo at Ruth Ibanez. So, pinili ni Danilo at Ruth na parangalan ng kanilang Panginoon, ang ating Diyos, at tagapagligtas sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya sa araw na ito. At ang kasal, ang isa sa pinakadakilang regalo ng ating Diyos sa ating buhay. Para sa isang lalaki at isang babae na lumago silang magkasama, amen, sa kanilang pananampalataya, maging masayang pagkasama, inanaisin ng Panginoon, manindigan bilang isa, amen, as one, kapag ang mga pagsubok at paghihirap ay dumarating sa kanilang buhay. So narapat naman sa okasyon na ito ay ating simulan sa panalangin ng pagpapala ng Diyos sa pagdiriwang na ito. Tayo manalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, we are gathered here today, O God, in celebration of
this gift of love, Lord. And kami nagagalak na ang dalawang taong ito ay piniling muli na italaga ang kanilang mga sarili sa isang buhay ng pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa mga paraan na sa aming buhay, sa isang relasyon tulad nila, Danilo at Ruth. Nagpapasalamat kami sa espesyal na pagmamahalan at pagkakaibigan na ilagay mo sa kanilang mga puso. Naway ang pakikilaw sa pagdiriwang na ito ng pag-ibig at pangako ay magbigay sa amin ng bagong kagalakan, kasiyahan, inspirasyon sa mga relasyong aming pinahalagahan. Sa iyong presensya at pasalamat sa iyo kami inanalangin. Amen and amen. Amen! Praise God. Sige po, palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Tatay Danilo at Nanay Ruth. So, first of all, ang kasal ay isang banal na konsepto at disenyo ng ating Diyos. Siya po yung nag-invento nito, hindi po tao. Amen? Ilikha mismo ng Diyos, ideya ng Diyos ang kasal. So kaya nga doon sa Garden of Eden, yung unang marriage na nangyari doon sa Garden of Eden, sabi ni Lord, it is very good. Nakapakabuti na kung saan sa patuloy pagkapala, tinatanggap natin ang kanyang pananaw o aspeto, amen, sa kasal. So, sapagkat ang kasal ay kakaiba, sagradong pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at lalaki na pinagsama sa isang panghabang buhay na pakikipagtipan. Lalaki at babae. Sorry. Really? Nahihilo na yata ako sa ano. Mali po yun. Lalaki at sa babae. Amen. Edit lang. Off the record. So kapag pinag-isipan natin ang kanilang paglalakbay sa 45 taon, wow, 45 years of their marriage, taon na kung saan ay pinanong pangako, pagpapalaki sa 7 mga anak, tama ba? 7 mga anak, at ngayon may 11 apo na kayo. 7-11, no? 7-11. At patuloy pa magpa-produce yan. Parang 7-11, dadami pa. Nakilala natin ang hamon at gantimpala na nagpapangyari sa relasyon ito, talagang kakaiba. Amen? Ang pag-asawa ay talaga isang maganda at kapakinabang na buhay. So, 45 taon na ang nakalipas, pareho kayong umako ng obligasyon at tungkulin sa harap ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia. So ngayong araw na ito, gugunitain natin, sasariwain natin. Amen, ang araw na yon, January 21, 1980. Amen, sa Iloilo City. Naganap, amen, ang kasal nila Ruth Puaga at Danilo Ibanez, ang kanilang pag-isang dibdib. So, nais niyo bang muling ipangako ang inyong pagmamahalan at buhay sa isa't isa sa paningin ng Diyos at sa lahat ng mga saksi na narito ngayon? Opo. Amen. So maghawakan kayo ng kamay. So, Danilo Ibanez, repeat after me. Where's the other mic? Okay, please give to Tatay Danilo. So, tumingin po kayo kay Sister Ruth. Amen? Eye to eye. Sabihin niyo po, Ruth, ang aking legal na asawa. Ang aking regalo na asawa. Ang aking palaging kaibigan. Ang palaging kong kaibigan. Ang aking tapat na kapareha. Ang aking tapat na kapareha. At ang aking minamahal. Ang aming minamahal. Sa piling ng Diyos, Kapiling ng Diyos. ang ating pamilya Ang aking pamilya. at mga kaibigan, Ay mga kaibigan. muli kong inaalay sa iyo Muli kong inaalay sa iyo. ang aking taimtim na panata Ang aking taimtim na panata. na maging matapat mong kasama Maging matapat na makasama. sa karamdaman at kalusugan, Sa karamdaman at sa kalusugan. sa magandang panahon at masamang panahon, Sa magandang panahon sa masamang
panahon, sa kagalakan pati na rin sa kalungkutan, sa kagalakan at sa kalungkutan, sa pagtatawanan at pag-iiyakan, pagtatawanan at pag-iiyakan, nangangako akong mamahalin ka nangangako ako mamahalin. ng walang hanggan, susuportahan ka sa iyong mga layunin, Suportahan ka sa iyong layunin, parangalan at igagalang ka, parangalan at ikagana, pahalagahan ka pangangahalagaan ka, hanggat nabubuhay tayong dalawa. hanggang mabubuhay tayo lahat. Wow! Yes! Amen. Wala pa! Wala pa. Ito na po yun. Ano ko po, malamig yung panahon. Sige po, kayo naman po, Kalma po, kalma. tingin po kayo sa kanya. And repeat after me. Danilo, ang aking asawa, ang aking kaibigan, ang aking tapat na kapareha, at ang aking pinakamamahal. Kinikilig kayo. Lamig. Lalo, ito. Sa piling ng Diyos, ang ating pamilya, mga kaibigan, muli kong inaalay sa iyo ang aking taimtim na panata na maging matapat mong kasama sa karamdaman at kalusugan sa pagandang panahon at sa masamang panahon, sa kagalakan pati na rin sa kalungkutan, sa pagtatawanan at pag-iiyakan, nangangako akong mamahalin ka Nangangako akong mamahalin ka nang walang pasubali. nang walang pasubali. Susuportahan ka sa iyong mga layunin. Susuportahan ka sa mga layunin. Pararangalan at igagalang ka. Pararangalan at igagalang ka. Pahalagahan ka Pahalagahan ka hanggat nabubuhay tayong dalawa. hanggat nabubuhay tayong dalawa. Amen. Palakpakan po natin sila. Praise God. So, before we continue, I just want to share something. Amen. Actually, I asked them what is their favorite verse in the Bible. Amen. At sabi nila, ito ay sa Psalm 37:4 and 5. Basahin ko. Psalms 37:4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Tama po ba? Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Sa Tagalog po, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. So masasabi ko po ngayon na ito po yung secret formula ng kanilang pagkasamahan kaya tumagal ng 45 years. Right? 45 years. At kaya tayo narito, nagdiriwang tayo ng kanilang ika-45 taon ng anibersaryo. At ang maligayang pagkasamahan, pag-iibigan nila, pagtitiwalaan at pagtutulungan. So si Brother Danilo at Sister Ruth, napaka-bless po ninyo. Sabi ko nga kay Latay, Pangina, napaka-bless nyo kasi bihira na sa panahon ngayon na tumatagal ang samahan na mahigit na 20 taon. Right? Pero kayo 45 years and still counting, right? At ang panalangin namin ay marami pang taon na dagdag ang ating Panginoon sa inyong maligayang pagkasamahan. Sabi nga sa English, it's like wine, yung isang like wine that tastes better the longer it lasts. Pag tumatagal daw yung alak, katulad ng alak, isang relasyon, na habang tumatagal, lalo ito sumasarap, dito ba? Right? Yung lalong sumasarap kapag pinagtatagal ito. So maraming relasyon di tumatagal dahil madaling magsawa. Right? Yun ang isang problema. Kaya magkakahiwala yan kasi nagkakasawaan. Naboboard na sa isa't isa. So ano kaya dahilan? Bakit madaling magkasawaan ang mga mag-aasawa? Kaya nagiging unsuccessful ang kanilang marriage. Ba't kaya?
Ngayon nga, pataas na pataas ang bilang ng mga naghihiwalay, annulment, divorce sa buong panig ng mundo. And yun nga yung aming isang pinag-aaralan that the family or marriage is under attack by our enemy. Amen. At yun ang nais niya, mabuwag ang pamilya, masira ang relasyon. At sa modernong panahon ngayon, makita natin halos narito na lahat ng material na bagay na pwede nating masabi na kumpara sa panahon ng 1960s, 1970s, 1980s, nung kinasal kayo. Diba wala pang halos yung mga wala pang cellphone, wala pang mga computer. Praise God. At napakadaming inimbento na libangan ng tao. At mga material na bagay o mga technology na kung saan para mapadali ang buhay. Pero bakit ganun pataas na pa rin ang pataas ang mga naghihiwalay ng mga mag-asawa? Despite of all these things na tinatamasa ngayon ng modern technology. Right? Dati siguro hindi pa uso washing machine nung kinasal kayo. Di pa, no? Pero ngayon, inimbento yan para mapadali na paglalaba, magkaroon na ng maraming oras ang mag-asawa, right? Ang pamilya, pero hindi nangyayari, hindi nagaganap. Bakit kaya? Napakadali. Ngayon nga, nakakatuwa dahil may cellphone kahit saan. Pwede mo silang kausapin, pwede mo silang tawagan, may video call pa, pwede mo silang makita kahit na bawat sandali. Kahit nasa abroad sila o hindi. Madali lahat para sa komunikasyon ng buhay. Pero bakit ngayon parang marami ang mga mag-asawa hindi na nag-uusap? Right? And yung sabi ko, nagkakasawaan. And yes, madaling asawa after 1 to 3 years, wala na yung ligaya sa samahan. Nag-board na. So, ang sikreto nga nila, I can say, sikreto nila, Ate Danilo at ni Mama Ruth is yung kanilang favorite verse na yun. Ang sabi sa Panginoon nga, hanapin mo ang kaligayahan. You know, sa Panginoon, dapat natin unang hinahanap ang ating kaligayahan sa buhay natin. Because all the things na nakita po natin, material things na to, hindi po yung makakasapat ito para marating natin yung tunay na kaligayahan sa buhay natin. Kapayapaan, kontento, amen, sa piling na ng Panginoon. At sabi, may pangako siya, kapag ginawa natin yon, ibibigay niya ang ninanais natin. I believe January 21, 1980, inyong ninanais sa bawat isa na magkaroon kayo ng maligayang pagkasamahan, di ba? Amen? Yun ang ninanais mo. Yeah. So, iyon po, sabi pa sa 5, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan ka niya. Naging madali sa akin itong in-exhort ko kasi pareho kayong mananampalataya. Right? At I know, in a short talk with you, discussion with you, nakita ko na kayo ay makalingkod ng Panginoon. So I believe na pinalaki nyo yung 7 anak at ngayon mga 11 yung apo na kung saan nandun yung pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng ginagawa nyo. Praise God. Iyon naman sabi kong may focus, may pundasyong matibay. Ang pagtitiwala ninyo sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po niyan. At iyon po ay, kaming mga narito, ng mga saksi, ay iyon na maging inspirasyon namin. Amen. Hallelujah. Sa nakikita namin sa inyo, nahanapin ang kaligayahan mula sa Panginoon. At ibibigay niya sa iyo ang iyong mga ninanais. Hindi buhay na walang problema, hindi ba yun ninais nyo, di ba? Hindi buhay na walang problema o sabihin natin yung pagkasamang walang awayan sapagkat walang ganun. Hindi po normal yun. Natural po na dadaan sa problema at may mga awayan na mangyayari. Pero masabi natin, kapag ka ang Diyos ang sentro ng ating tahanan, ng ating mga plano, ng ating mga ginagawa, ay masabi po natin nandoon ang kaligayahan sa isang pagkasama. So kami ngayon ay narito upang sumaksi sa isang dakilang istorya ay po namin ang pagmamahalan at nagpapasalamat sa inyo
na kayo ay naging inspirasyon sa amin. Amen. Ng inyong mga anak na narito at sa mga mag-aasawa na patuloy na namalakbay din sa hamon ng buhay. Praise God. So magkasama kayong lumago sa salita ng Diyos at pananalangin sa Kanya. Magkasama kayong paglikuran ng ating Diyos. Paalalahanan ng iyong mga anak at apo tungkol sa napakagandang pangako ng ating Diyos. Sa Salmo 37:4-5. Ulitin ko, sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa inyo ang ninanais mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala ka sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen ba? Amen. Amen ba sa lahat? Amen. Amen. So, maaari ko bang makuha mga sing-sing? Praise the Lord. Wow. Alalahanin siya ba? So, bilang paggunuta, pagkasariwa, magpapalit kayong muli ng sing-sing bilang simbolo ng habang buhay na pangako at matibay na pagmamahalan na ipinangako ninyo bilang mag-asawa sa isa't isa. Ngayon, kung meron kayong personal na vow means panata, pangako na nais ninyong sabihin sa isa't isa, ngayon na yung oras na yun. Sino mauna? Of course, si tatay. Sa buhay na binigyan ako ng Panginoon sa hiningang ito, sa oras na ito hanggang ngayon. Hindi ko mabilang kung ano kaganda ng Panginoon sa buhay ko. Totoo lang niya, nung una hindi talaga ako Christian. Ay military, so na-vision siya. Pero isang bagay na nangyari sa buhay ko. Nakilala ko ang asawa ko. Kasi siya liwanag sa akin. Ipakilala kung who is God, who is Jesus. Doon ko na sa buhay ko, sa isip. Why am I the way sa presence? Marami siyang pinagtiisan. Bago ako nadala sa kanya. Kaya, kahit kung pasang lang sa ngayon, hindi ko maano ang mga bagay na inano ng Panginoon sa akin na paano ako naging matalino sa buhay ko na hindi naman ako paliswedweight o binigyan niya ako ng talino kung paano talaga ang buhay ng tao. To be contented, everything, kontento ka, pero bigyan ka na. Thanks the Lord. And everything man sa buhay ko pala, hindi ko kaya. Walang Panginoon. Hindi ko kaya sa ito. Tricycle driver ako eh. Kaya, pero how good is God? Ito ko nakita ang sikreto niya. Unahin mo siya at lahat, magpapalain ka. Ang lahat, i-answer niya lahat. Sa buhay namin, hindi naman kami perfecto. Pero ang sikreto pala, put God center in your sa inyong buhay. Kaya mga humbleness, forgiveness, wisdom. Sabi na ang sekreto, siyempre, hindi mo kaya bigyan mo sa Panginoon. Lord, di ko kaya. Di ko kaya ang asawa ko, di ko kaya pamilya ko, financially, di ko kaya. But everything, God is done. Isa pa ang inaano ko sa Biblia. Footstep in the sun. Isa kasi yun sa favorite verses ko rin. Ako hindi mo kaya makita mo, those step na kasi inaakay ka na nila.
Marami kami pinagdanan. Pero sa ngayon, nakita ko, sa buhay pala mag-asawa, kailangan may contento ka talaga sa lahat. Hindi mo pwedeng ganito, ganyan. Pero in everything sa kanya, kasi hindi ito nag-stop sa akin. Hindi ito nag-stop. Matulog ako, ginapri ako. Masinggilo ako eh. Lahat ko ito. Pero hindi siya nagsawa sa akin. Ang start ko naman sa pamilya ko si I am a broken home. Wala akong tatay. So nung sabi ko mag-asawa ko, will stop nagpabili. I will care for them, I love them, provide them, everything. No? Kahit marami talaga, ito sila kasi. Hindi mo rin masabi na walang problema. Pero I present thanks the Lord to the present ngayon. How blessed I am. Blessed to my wife. Isa pa magdadala sa pamilya is the husband. Alam ko yan. Kaya dito sa mga husband, kasi dito galing sa laman natin yung babae. So lahat na ano yun natin, mali natin ang asawa natin. Ito alam ko, dahil kami din physical, spiritual, breast cancer, wala akong blood, everything. Pero, basta, ang alam ko lang, Lord, take everything. Thank you. Kay Sir Pagkinhawa, sa lahat na binigay ni Lord sa akin na mga bagay. Ang number one, ang asawa ko. Sabi ko, bahala anak, asawa ko, hindi ko pwedeng mababayaran. I love my wife. Hanggang sa Amen. ito, dami magagandang bagay at present. Ng letters, may bago, dami. Temptation, dami. Pero, alam ko ang Panginoon hindi nag-ano sa puso ko. So, thank you sa inyo din sa Dubai, mga kapatid ko na thank you. Alam ko, mahal na rin ang anak ko, mga apo ko dito. Sa kasiyan ko, wala ko bibigay na kayamanan sa ito. Yung spiritual aspect ng the Lord, yung salita niya, gawin niyo sa buhay niyo. Huwag yung ano sa bibig, hindi niyo rin gagawin sa puso niyo. Lalo sa pamilya. May marami yung tanong. Ang sikreto kasi ng long life is always ka mag-check ka. Hindi lang sa problema, hindi sa everything. Pero sa akin, Ma, I love you very much. Hanggang may hindi nga ako ikaw mamahalin ko. Amen. Hanggang sa pagtanda natin. Panda na nga tayo ko, I never accept na matanda tayo. Pero I know, sa presensya ni Lord, bata tayo kasi. I love you, Ma. I love you very much. Ayan. Baka naman, pangwalo pa yan, ha? Sa hotel sila. Amen. Si Ma'am Ruth naman po, magbibigay Palas ng na to yun. vow. Let us all hear it. Baka mahaba yan, ha? Sinulat ko na lang nga, di ka magbibalik. Okay. Thank you for your sacrifices. That ring means, it's a symbol of my loyalty and love to you. Thank you for your sacrifices to us and your 7 kids as they all finished in schooling. I thank you for being faithful. Hindi mo pinalitan. Okay lang kung tatagal, pero wala ang joke lang yun. As we grow older, hoping we'll be faithful together in serving the Lord. And continue to give time and attention and love to both of us. Thank you for the times na maraming beses kami dinaanan ng trials.
mga sakit, nagka-breast cancer ako, na-operahan. After 1 year na na-operahan siya ng kidney stones niya, na-diagnose ako ng breast cancer 2004. And then, hindi namin pwedeng ipahalata sa mga bata na nagka-problema. At alam nila, pero hindi namin sila bibigyan ng we don't pity them. Dahil nag-aaral sila para makapokus sila sa mga dreams nila. So kami dalawa lang ang nag-try paano kami ma-survive. And then, through the grace of God, maybe yun kung bakit nalampasan namin yun. At saka through prayers. And then, lahat kasi ng mga, kahit na anong hirap nung buhay, nag-try kasi ako na maka-attend ng mga women's convention, Iloilo, Zamboanga, at saka doon din sa amin by district, to nourish my spirit, para ma-strengthen ko din yung life ko. Kasi hindi madali na yung mga anak mo, ang dami nila paano mo i-handle. So one time, naka-attend ako sa kay Mrs. Chong Bian sa Jensan. Sabi niya, para hindi kayo magka-problema kung paano nyo i-monitor yung mga anak nyo pagpalaki sa kanila, habang natutulog sila, i-lihans nyo bawat anak nyo. Bawat ng anak ko na lihans ko po yan noon. Maliliit pa sila. Para si Lord na ang bahala magbigay ng protection, si Lord na bahala magbantay sa kanila, si Lord na bahala mag-guide ng future nila. Iyon ang ginagawa ko para hindi ako mag-worry. Si Lord ang mag-worry, bahala sa kanila. At saka yung isa, financially, sa totoo lang, wala kaming malaking business or ano. By God's grace lang ang pag-aral nila. The Lord is providing every needs na kailangan namin. Oo, yun ang miracle dun. Pero, every Sunday we see to it na doon talaga kami sa church. Doon kasi sa amin sa probinsya, ay magsimba sa aga, paghapon balik lahat ng family, may activities. So wala kaming iba activities ng Sunday. Focus lang talaga kay Lord kung paano ang lahat. By God's grace talaga yung namin, buhay namin at saka pagpalaki sa mga anak namin. So thank you dahil sa faith ko, nadala ko rin siya. Kasi noon, hesitant ako sa kanya dahil sundalo. So ako, yung missionary na magkapatid from Jacobson Sisters from US, Florida. Sa church pa lang na evangelize na kami. So yun ang motive ko kung paano ko rin siya madala para yung mga anak ko, tuloy-tuloy na lahat kami sa Panginoon. Hindi pa salamat ko. Rin siya, sumama rin siya sa church. Pero noon daw, sa Kristan siya sa Katolik. Noong bata pa siya, sabi ko, kahit na sa Kristan ka, si Lord, tatawagin ka pa rin. So, thankful ako dahil sumama din siya sa ating faith. At siya, naging faithful din siya sa Panginoon dahil naging balibadi siya ni Pastor Nerpilong ilang years, yung pastor namin. So, thankful talaga ako doon. So, thank you so much. Noon kasi tawagan namin Ling. Kasi yung anak namin, pag kumakain namin, sabi rin ng anak namin itong mga maliit pa, Ling, kain na tayo, Ling. So na nagpapamama na kami ulit. So, through the years, I still love you, Ling. Yeah! Oh, wala pa kiss, wala pa. Wala pa. Praise God. So yung singsing po ate po ihanda. Just put the ring the middle of your finger. Huwag niyo muna pong sige po. First po yung para singsing para kay Tatay Danilo muna. Unahin natin. Ilalagay mo sa kanyang kay mami mo. Sige. So, pakilagay po. Huwag muna po. Sa kalahati lang. Yan. So, ayan po. Habang ganyan. Yan. Sige po. Tapos, ulitin niyo po yung sasabihin ko. Sasabihin niyo po, Danilo, Danilo, Ling,
Ling, Binibigay ko sa iyo ang singsing na ito binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pagmamahal bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan. at katapatan. Sige po, tingin po kayo sa kanya. Magtinginan po kayo. Sige, ganun po din po gawin nyo. Nalino. Sasabihin nyo po. Tingin po kayo sa kanya, sa kanyang mga mata. Ruth? Ling? Ibinibigay ko sa iyo Bigay ko sa iyo ang singsing nito singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking pagmamahal ng aking pagmamahal at katapatan. at katapatan. Sige po. So, Danilo at Ruth, nasaksihan ng lahat ng narito ang inyong mga panata sa isa't isa sa harap ng Diyos at sa lahat na nagtitipon dito. So, ito po yung pinakihintay ninyo. Danilo, you may now kiss Ruth, your wife. One more. Amen. Sasamahan po natin ang bilang prayer po sa pagkapala ng Diyos sa mag-isawang ito. Amin Diyos Ama, aming manunupos, tapagbigay, tagapagtaguyod, tagapaggabay sa amin. Hinihingi namin sa iyong proteksyon sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya, ang kanilang kalusugan, ang kanilang buhay. Ang dalangin namin nawa ay lagi silang bumaling sa iyo para sa patnubay, para sa lakas, para sa probisyon at direksyon. Naway luwalhatiin kanila sa mga pagpili na kanilang mga gagawin, na kanilang mga pagplano, sa mga ministry na kanila pong kinasasalihan at sa lahat ng kanilang ginagawa. So gamitin yung mga ito upang ilapit ang iba sa iyo. At ayan silang tumayo bilang isang patotoo sa mundo ng iyong katapatan sa kanila. So yun namin ito sa pangalan ni Jesus ang natin magsabi ng Amen. Pamilya, hindi po tayo kayo. Anakan, kaibigan, kinagagal akong pakilala sa inyo si Ginoong Danilo at Ginang Ruth Ibanez. So ating bigyan sila ng isang masigak palakpakan. Praise the Lord. So congratulations po, thank you po. We thank the Lord. At sige po, batiin natin sila. Congratulate them. Congratulations! Bless you, God bless you. God bless you. Sige po.